Uh, let's start. Um, Buwan ng pag-ibig. Ano? Kaya po ang uh, ating pong series is Built by Love. And today, ang ating pong pag-uusapan ay Build with Respect. Sabi po sa ating text, love is not arrogant or rude. It does not insist on its own way. Ang pag-ibig po raw ay hindi mapagmalaki o hambog, hindi magaspang ang kilos, hindi ipinipilit ang sariling kagustuhan. Pag-uusapan po natin yung paggalang. Lahat po tayo, lahat po kayo ay sasangayon sa akin dito, na ang lahat po sa atin ay naghahangad po ng paggalang. Say amen. Sino po sa inyo yung talagang gusto ninyo ang mga tao po sa paligid ninyo ay ginagalang kayo? No? Gusto natin na igalang tayo ng ating kapwa at itrato tayo with dignity. Yung ating pagkatao ay kanilang pagpapahalagahan. Sabi nila, yung pura word na respect is the missing character of a person sa panahon pong ito. Let me give an example. In this world, disrespect is very common. People versus people. Walang galangan. Inaabuso ang karapatan ng isa't isa. And I still remember during our elementary days, tingnan po nyo ito, sino po ang may edad na dito? Taas po yung kamay. Konti, no? Pero ito po pagmamalaki namin. Ang mga 90s po, madalas sila po yung nagmamalaki. Sino po mga 90s dito? Raise your hand. Ang dami raw, pero alam ba ninyo na yung dati, tingnan niyo po, ano po yung pagkakaiba ng 90s sa 60s? Layo. Yung edad, yun po yung pagkakaiba. I still remember during our elementary days, hindi po kami pumapasok sa aming classroom na hanggat hindi po dumadating ang teacher namin, binabantayan po namin sa gate. Sino po mga teacher dito? Taas po yung kamay. Naranasan pa po ba ninyo yun? Hindi na. Nandun po kami sa gate, nag-uuna-unahang pag-agaw doon sa gamit ng teacher na nakayuko po kaming ganon. That's how we treat our teacher, with respect. Hanggang di po namin siya nababati, hindi po kami aalis na pwesto namin doon. Maaga po kami pumasok. Ang teacher namin laging tanghali. kaya matagal po kami nakatayo doon. Sobrang paggalang namin sa aming mga guro to a point na natatakot kaming makagawa po ng mali kasi baka siya ay magalit. I remember nung time na elementary days po ni Kevin, sabi niya, nagpaturo ba naman sa akin sa math? Sabi niya, nung turuan ko siya, sabi niya ba naman sa akin mali daw yung itinuro ko? Uy, anak, math teacher ako, engineer ako, tapos sasabihin mo ako ng mali. Hindi yan ang tinuro ni teacher. You know why? Kasi ang lakas po ng impluwensya ng teacher eh. Kaya talagang yung respect po nakita ko sa anak ko sa time na yon. Natatakot po kami, baka siya magalit, that will lead us to study harder. Kaya totoo po noon. Talagang masipag po mag-aaral ng mga bata noon. 90s hindi na, tamad na. We treat our teachers with respect, authorities with respect during that time. I remember noon, biglang yung 7 o'clock, in punto, halimbawa, nadaan ka sa eskwelahan at may plug po yun, kahit po yung mga sasakyan titigil dapat. Bakit? Kasi po muna, ihintay matapos po yung plug ceremony. Wala na po ngayon yun. Diba? Pinapakita ko lang po sa inyo ang pagkakaiba ngayon. That's why, sabi po ng mga expert, missing link po or missing in the character of a person today is respect. Wala na po yun. Yung kami, dati pag may nakasalubong na matanda, nagbe-bless po kami. Ngayon, pag may nakasalubong na matanda, niloloko. Yung tungkod, yung bata, tuwan-tuwa yung magulang. Ginagaya ng bata yung matanda, naglalakad ng pag ganon. Kakawalan po ng respeto yon. Tinuturo na pong mawala ng respeto. Okay, we honor the elders that we bless their hands every time na makakasalubong po namin. Dati pwedeng mag-iwan po ng sinampay. Di ba? Sino po sa inyo yung hanggang ngayon nag-iiwan pa ng sinampay sa sampayan? Siyempre, alam nga naman sinampay sa kwarto. Sampayan.
Kinabukasan, pagbalik mo, wala na ngayon. Wala na. Naalala ko po noon, sikat na sikat ang 501 noong college days ko. Second year college ako. Ang 501 po noon, kailangan ibabad mo muna kasi pag pinatahi mo yung malawlaw na malawlaw, kasi nagpipit po siya pag binabad mo. Binabad, pagkatapos, sabi ko, umakyat muna ako. Sa Pasig pa po kami. Akyat muna ako sandali. May kukunin ako sandali sa taas. Pero binabantayan ko po yung aking pantalon. Pagbalik ko, ungal baka. Wala na yung aking pantalon na nakaw na. That shows how, habang tumatagal, makikita po natin na ang lahat pong ito nangyayari because nawawala na po ang respeto ng tao sa kanyang kapwa. Kahit sa pamilya po, nawawalan na rin po ng galangan. No? Sad to say, totoo po ito na nangyayari po sa mga pamilya. No? Hindi na alam ang magulang at ang anak. Hindi na po alam. Sino ba ang anak dito? Sino ba ang tatay? Sino ba ang nanay? Bakit? Kasi kung magsalitaan, ay wala po yung paggalang. No? Sa magkakapatid, hindi rin po natin alam kung sino mas matanda. Di ba? Kala mo yung bunso yung pinakamatanda kasi siya po yung ang lakas lagi ng boses. Diba? Meron po ba sa inyong ganon? Si bunso yung matapang, ganon, ano? Ito po yung pagpapakita ng disrespect, kawalan po ng paggalang. Who among you remember just recently na ginulpi po ng isang anak na lalaki yung kanyang may edad na nanay? Diba? Nabalita pa po yun, nakakaawa po yung ano. No? Bakit po kaya nangyayari ang lahat ng ito? Lahat ng ito po ay bunga po ng kawalan ng respeto. Kasi kagaya nga noon, noong pong araw, kasi talagang napakatanda ko na kung magsalita ko noong araw, noong nakaraan, noong panahon namin, ganun po, may edad na talaga, hindi naman maikakaila eh. Pero noon po talaga, yung pong mga design po ng bahay noon, ang mga kusina nasa labas ng bahay. At tapos, autorisado ko pa, kahit sino po yun, kumuha ka nung kanin bahaw doon sa kapitbahay mo. Autorisado ko po kayo. Pero ngayon, inalis na po sa labas yung kusina kasi tinaray pa rin nila, pati yung gamit na wala. Sign of disrespect. Kawalan po ng paggalang. In the church, nawawala na rin po ang paggalang. No? Sa church. Hindi po natin alam kung sino, maaari tinatawag po namin kami na pastor, elders, deacons. Pero how did you treat us? Tanong ko po ito, no? Nananalangin po ba kayo sa inyong pastor? Amen. Taas po yung kamay na nananalangin. Di nga. Bakit parang yung likod ko merong umaatake pa rin sa akin? Ibig sabihin, kulang po ng protection. Yung harapan, okay, because I always pray. But to tell you this, mga kapatid, sabi po ng Hebrews chapter 13, verse 17, sumunod kayo at pasakop sa mga namumuno. Sige, nandyan po yan. Ano? Mga namumuno sa inyo, sapagkat sila'y matamang nagbabantay alang-alang sa inyong mga kaluluwa bilang mga mananagot. Why? Kami po yung mananagot pag kayo napahamak. That's why we keep on praying, mga kapatid. Ako, personally, hindi ko po alam yung aking mga co-pastors. Sila na lang po magpatotoo dito. Pero daily po, in my devotion, I always pray for the church. Lahat po kayo pinagpe-pray ko. Generalize lang. Kasi pag iisa-isahin ko po kayo, halimbawa, ay pinapanalangin ko po ngayon sa iyo si Sister Gina, ganito, blablabla. Pangalawa, si Brother Lito rin po, pinagpe-pray ko po rin po siya, lalalala. Kung lahat po kayo isa-isa, uubos ang oras. Pero generalize ko po, but I keep on praying. Talaga tinitiyak ko na araw-araw po, ang iglesia po ay pinagpe-pray ko. Ano? Kaya po, ako, noong pong may mga, dati tayo mga leaders o mga pastors dito, how to show my respect to them. Kasama po sila lagi sa prayer ko. Pangalawa, nawala na rin po yung paggalang. Ngayon po talaga, nawalan rin po yung paggalang ng mga tao sa gobyerno. Romans 13 verse 1 to 7, pag binasa po ninyo yon, makikita po natin na naglagay po ng pamunuan ay ang ating pong Panginoon. Ano? Kaya sabi po doon, igalang mo ang pamuno sa inyo sapagkat siya ang naglagay. Ano? Masama o mabuti, ang Panginoon po ang naglagay. Kung masama man po, halimbawa, sa inyong barangay, alam po ba ninyo,
kung ginagalang po ninyo ang nagsisipamuno sa inyo, pinagpe-pray din po ninyo sila. Ano? At ginagalang po ninyo yung mga panukala. Kasi, alam po ba ninyo na ang failure po ng mga leaders na yon ay failure din ninyo. Amen? Failure din po ninyo. Kung palpak ang pamumuno niyan, kasi hindi nyo pinagpe-pray, hinahayaan ninyo na siya pa ang maging leader po ng pagdi-deliver ng mga drugs. No? At then sabihin niyo, Lord, putulin mo po ito. Kasi wala pong bibisa pa sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Kahit po anong tigas ng tao, kaya po niyang palurin. Di ba, bro? Di ba? Kahit nung panahong astig na astig ka, pero pinaluhod ka ni Lord. Di ba? Luhod ka. Wala kang magawa. Ganun po ang kapangyarihan ng ating Panginoon. We have to honor them, pray for them, because their failures, mga kapatid, tandaan ninyo, kabiguan din po natin. Di ba? Kung magulo po ang ating komunidad, because of the leadership, baka po hindi nyo pinagpe-pray. Remember that, mga kapatid. Failures po nila, failure din ninyo. Kayo po ang maapektuhan. Okay? Sumunod kayo, bakit po kailangan natin, bakit po kaya nawawala ang paggalang sa mundo? Ano po ang sekreto? Ano po ang sagot doon? Nawala na po ang pag-ibig. That's why yung pong verse na binasa ko po sa inyo kanina, that is from 1 Corinthians chapter 13, verse 4c to 5b. Doon makikita po natin na ang sikreto po ng respeto, kaakibat po yan ng pag-ibig. That's why our topic or our series is Build by Love, Build with Respect. Kung wala po yung pag-ibig, tandaan niyo mga kapatid, wala po ang respeto. Magkaakibat po yon. Ang pag-ibig ay hindi mapagmalaki o hambog. Hindi magaspang ang kilos, hindi ipinipilit ang sariling kagustuhan. That is love. Kaya po nagkakaroon ng respeto kasi kung mahal mo yung kapwa mo, hindi mo siya pagmamalakihan, hindi ka magiging hambog, hindi magiging magaspang ang kilos mo, at hindi mo pagpipilitan ng sarili mo kahit mali ka na. Di ba? Yun po yung katotohanan behind that. 1 Peter chapter 2 verse 17, sabi po dito, igalang ninyo ang lahat ng mga tao, ibigin ninyo ang kapatiran. Pakinggan po nyo mabuti ito. No? Lahat ng mga tao, ibigin nyo ang inyong mga kapatiran, matakot kayo sa Diyos, igalang ninyo ang hari. May tatlo po dyan. Ano? Una, kapwa ninyo. Sa labas, sa paligid po ninyo. Pangalawa, dito po sa loob. Pangatlo, igalang po natin ang mga hari. Yun po yung mga nagsisipamuno. The Bible is very clear that we should respect everybody. Wala pong itsapwera, wala pong sinisino. Kahit po yung pangkaraniwang tao, kahit may kilalang tao, dapat ginagalang po natin. Kahit ano man po ang katatayo niya sa buhay, kahit ano man ang kanyang panuntunan sa buhay, kahit kontra sa panuntunan mo, igalang mo pa rin siya because mahalin mo siya at kasunod po noon, igagalang mo siya. Kahit ano man ang kanyang ugali at paniniwala, the Bible says every person should be treated with respect. Okay? Bakit po kailangan nating magpakita ng paggalang sa ating kapwa? Ang bawat isa ay ito po ang sagot doon. Kasi ang bawat isa po ay nilalang ng Diyos. Sabi po sa Psalms 8:4-5, yan nakasulat po dyan, na pinakita po na lahat po tayo, kapatid, yan kalapit mo. Sabi mo sa kalapit mo, tapikin mo. Tok, tok, tok. Kapatid, baka po may nakatago doon sa poste, kalampagin po ninyo, sabihin mo, nilalang ka ng Diyos. Lahat po tayo. Okay. Wala po dito hindi nilalang ng Diyos. Tanda po natin. Kaya, dapat po, ang una, bakit kailangan natin siya igalang? Kasi nilalang siya ng Diyos eh. Di ba? Nilalang ako ng Diyos. Ang lahat po ay nilalang ng Diyos, kaya't ang lahat ng tao ay may halaga. Sabi mo sa kalapit mo, may halaga ka. Kaya yung pong mga nalulungkot, mga kapatid, sasabihin, parang di ako mahal ni Lord. Parang sila lang ang mahal ni Lord. Hindi po, hindi totoo yun. Tandaan mo lagi ito kapatid, ang bawat isa sa atin,
napakahalaga sa ating Panginoon. Gaano kahalaga? Katumbas po ng buhay ng kanyang bugtong na anak. Gaano kakahalaga sa ating Panginoon. Ang tao na iniisip mo, paano ito sumasalamin sa ating buhay? Paano po yung pagrespeto, pagmamahal natin, paano raw sumasalamin sa ating buhay? Sa 1 John chapter 4 verse 8, ang hindi umiibig ay hindi nakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ipinakita ng Diyos sa kanyang pagmamahal at paggalang sa tao. Tingnan niyo po, ang Diyos po mismo, pinakita po yung paggalang sa atin. Tingnan niyo, kaya we must love and respect others. That is the reason, mga kapatid. Bakit kailangan po natin na igalang ang ating kapwa? Kasi nilalang siya ng Diyos, like us. At tinubos po siya ng Diyos, o katumbas po niyan, ay dugo po ng ating Panginoong Jesus. Pangalawa, paano tayo makapagpapakita ng paggalang sa ating kapwa? Matthew chapter 7, verse 12. Sabi po dito, kaya anumang bagay ang ibig niyong gawin sa inyong ng mga tao, gayon ang gawin ninyo sa kanila sapagkat ito ang kautusan at ang mga propeta. Okay? Paano po raw natin nagagalang ating kapwa? Alam ba po ninyo, sino po sa inyo mahilig mag-alaga ng aso? Raise your hand. Naku, tatlo. Sino po sa inyo mahilig mag-alaga ng tao? Wala naman. Wala. Alam nyo, sabi po ng mga yung anak ko na mahilig sa aso, si Joy, sabi ko, binibigyan ko ng isda yung aso. Sabi niya, Papa, wag mong bigyan, wag mong pakainin ng ganyan ng isda. Kasi hindi bagay sa kanya yan. Sabi ko, ano papakain ko? Alam mo, Papa, kung ano yung masarap sa'yo, masarap din sa kanila. Kung ano yung healthy sa'yo, healthy rin sa kanila. Ano po yung point? Kailangan po ba tayong magpakaaso? Sabi mo sa kalapit mo. Sabihin mo lang, kapatid, wala lang. Baka po kasi inaantok eh. Ang ano pong ibig sabihin nito, ulitin ko, alam po ba ninyo yung binasa ko is the law of nature, yung Matthew 7 verse 12, sabi po ng Confucius, do unto others what you would not like others do unto you. Yung pong third law of motion po ni Isaac Newton. Huwag na natin dalhin doon. Doon na lang po doon po sa Huwag mong gawin ang bagay na ayaw mong gawin sa iyo ng iyong kapwa. Kung ayaw mo huwag mong gawin sa kapwa mo. At kung gusto mo para sa iyo, gawin mo sa iyong kapwa. Amen? Sino po sa inyo yung ganon? Kaya po pinakikita po dito, paano mo maipapakita ang paggalang mo? Di wag mong gawa na masama yung kapatid mo. Diba? Kung alam mo naman na makakasama sa kanya, wag mong gawin. At kung alam mo na makakabuti sa kanya, yun yung gawin mo. That shows how you respect them. Amen? Palakpakan po naman natin Panginoon. Kasi pinapakita po dito, mga kapatid, kung ano po ang dapat po nating attitude sa isa't isa. Tingnan mo nga ulit yung kalapit mo. Sige po. Tingnan po ninyo na buong pagmamahal. Iyan po yung dapat po natin buuin dito. We are a big family. Kailangan po natin talagang totoong paggagalangan. Amen? Hindi lang po maggalangin nyo kasi matanda siya o mayaman siya or anything, kundi igalang mo siya sa pagkatao po niya. Okay? Let's have, kunin po natin ito, yung pong magandang halimbawa po na talagang dapat po nating pag-usapan kung paano po tayo magbibigay ng respeto sa ating kapwa. Kunin po natin ehemplo yung ating mga pamilya. Okay? Ephesians chapter 5 verse 21 to 25, sabi po sa 21, pasakop kayo sa isa't isa dahil sa takot kay Kristo. Alam niyo po yung pong respeto ay mutual po yan. Ibig sabihin, kaya po pag pinag-usapan po natin, patungkol po dun sa mag-asawa, sa isang pamilya, mutual po. Ibig sabihin, dapat pare-parehas. Hindi lang si isa ang ganon, hindi lang si kabila ang ganon. Kundi pareho po silang naggagalangan. That's why the Bible gives us an example kung paano po natin nagagalang, lalo po doon sa mag-asawa at sa kanilang anak. Tingnan po natin. Verse 21, sabi po, ulitin ko, pasakop kayo sa isa dahil sa takot kay Kristo. Mutual submission. Again, the idea is for everyone to live in spirit of humbleness
and care for each other. Totoong pagmamahal. Okay? Ang bawat isa ay rumerespeto sa isa't isa. And Jesus summarized this sense by the phrase, love one another. Sabihin mo sa kalapit mo, mahal kita. Love one another. Iyon po yung sekreto ng respeto. Mahalin po natin ang isa't isa. Hindi iniisip po ng isa't isa na siya ay mas higit kaysa sa isa. Halimbawa, may nagbigay na special number dito, nasa isip noong mga na kasama sa part po ng praise team, nako, mas magaling kami dyan. Pag kami ang pinaawit mo dyan, mas maganda ang dating. No? Hindi po iniisip yung ganon, yung pagyayabang, na iniisip na masigit siya kaysa iba. Okay? Verse 22, mga asawang babae, pasakop kayo sa inyo mga asawa. Diniscuss na po natin ito. But we will be focusing on respect at pagmamahal. How a wife show respect to the husband? Okay? Sabi po dito, ulitin ko pasakop kayo sa inyong mga asawa. Sa mga babae po na marami po nagsasabi sa akin sa mga asawang babae, paano ko igagalang, irerespeto yung asawa ko? Ay, kilala nyo naman, pastor, kung anong ugali niya o kung ano ang buhay niya. Ano? Make no mistake about that. Ang sinasabi po ng ating Panginoon, igalang mo siya. Bahala na po. Pero titingnan po natin, makikita po natin, as I said, mutual po ito. Ibig sabihin, hindi po one way. Hindi ibig sabihin, ikaw lang gagalang ka. Di ba? Pero dapat po maunawaan natin na kaya siya ginagalang kasi kagalang-galang. Makikita po natin to, mga kapatid. How wife respect to the husband. Sabi po sa Ephesians 5:33, gayon man, dapat ibigin ng bawat isa sa inyo ang kanyang mga sariling asawa, ibigin ang kanilang sariling asawa. Sino po sa inyong mga asawang babae? Taas po yung kamay. Sige po, mga asawang babae. Bakit yung iba, alam ko naman may asawa, ayaw itaas ang kamay? Hindi naman kayo single. No. Okay? Ayaw ba ninyong masermonan kayo ni pastor? Oo. Ito, pagkakataon ko na to. Nalulungkot lang ako, wala yung asawa ko, dapat kasama siya sa sermon. Anyway, live naman no? Sige. Ito, bibigyan po natin, lalagyan pa natin ng totaldang pagdaramdam. Ano? Para po sa mga asawang babae, mga kapatid, dapat po raw, igalang ninyo ang iyong asawang lalaki. Gayunman, dapat ibigay ng bawat isa sa inyo ang kanyang sariling asawa, gaya ng kanyang sarili at igalang ng babae ang kanyang asawa. Kung ginagalang po ng asawang babae ang kanyang asawa, she always notice him. Lagi pong napapansin. Ano? Pinahahalagaan siya. Sino po sa inyo nagpapahalaga sa inyong asawa? Yan, tinan nyo, unti ng kunti yung tumataas ang kamay. Bakit din nyo pinapahalaga na inyong asawa? Kaya naman pala nagkakaproblema Pahalagahan ninyo. Paano po yung pagpapahalaga? Pagdating ng galing sa trabaho, hoy, kumain ka na ba? Nandiyan yung pagkain, bahala ka na. Sino po sa inyo yung ganon? Pinapahalagaan, ibig sabihin, from the word mahalaga, halaga. Ibig sabihin, very special po ang treatment din nyo doon sa inyong asawa. Okay? Ulitin mo yan, nasa mama mo. Hindi, joke lang. Mahal po ako na asawa ko, mga kapatid. Kung ginagalang po ng babae ang kanyang asawa, pinararangalan siya. How will you yung pong ino-honor po ninyo ang inyong asawa? Paano ino-honor? Again, this is a show of respect para po sa inyong mga asawa. Yung pinararangalan siya. It means pinahahalagahan ng kanyang opinion. May mga opinion. Kung minsan kasi, sana ganito yung gawin na, alam mo, bala ko ganito, ganyan. Sasabihin ng babae, nako, iyan ka na naman! Oo. Bakit talaga? Kasi, totoo po yun. Lagi ko po sinasabi dito, pag patungkol po sa pag-aasawahan, sa part na ito, kami po mga bida, mga lalaki, bumabawi lang po kami. Joke lang po, joke lang. Hindi, para po sa kaya ayos ng pamilya, mga kapatid. Kasi sabi ko po sa inyo, mutual. Mutual, ibig sabihin parehas. Ang pinayo po sa babae, igalang mo ang iyong asawa. Igalang, okay? Pinapahalagaan,
hinahanga ng karunungan. Sino po sa inyo? Wow, galing mo naman. Sino po sa inyo yung ganon? Mga asawang babae. Hindi yung, sabi nung tingnan mo yung aking ginawa doon. No? Nako, yan na naman. Palpak naman yan. Alam niyo po kung gano'ng kabigat po sa amin yon, ang sakit. Mas mabuti pa yung kayo gumawa na ng kutsilyo at sinaksak niyo pa na kami eh. Kasi napakasakit po talaga noon, yung bang nawawalan po kayo ng paggalang sa amin, hindi niyo pinapahalagaan yung aming mga ginagawa. Yung maliliit pong bagay na ginagawa po ng mga lalaking, asawang lalaki, alam niyo mga kapatid, ito po ay napakahalaga kapag po ito ay inyong pinahalagahan. Napakaganda po sa amin. Ay, galing naman ang asawa ko. Halimbawa, ang asawa ninyo, nagbihis, naka-trubinize. Uso pa ba yung trubinize ngayon? Ano po ba yung trubinize? Yung malalaki ang kwelyong ganon. Yung, sa madalit sabi, pamburol. Pag tingin mo ganon, wow! Ikaw ba yan, Lloyd? Tawa o kaya sabi, wow! Dominic, ikaw ba yan? Sasabihin naman ng asawa, yes, Bea. Tuwan-tuwa naman siya na Ay, sis, huwag mo nang banggitin yon. Ang inaano lang po natin, yung sample lang yon, sample lang. Hindi ko po ibig sabihin nyo sa asawa ninyo, halimbawa, si Sister B na sinabi mo, Hoy, Dominic, andyan ka pala. Tapos bukas makalawa, makikipaghiwalay na ako kasi si Bea eh. Oo, hindi po. I-sample ko lang po na yung bang lahat po na maliliit na bagay, doon po nagsisimula yon, mga kapatid. Sapagkat ang asawang lalaki ang ulo ng babae, ng asawang babae. Hindi po kasunod dito yung na ang asawang babae po naman ang leeg ng ulo. Wala po doon, wala pong ganon. Kasi sabi po, bakit leeg? Kasi po pag pumaling po yung ulo, kaya pumaling, gumano ng leeg. Kaya ibig sabihin na susunod po yung babae. Hindi po ang babae yon, ang lalaki po yon. Gaya ni Kristo na ulo ng iglesia. Tignan niyo po yung comparison, kung gaano po pinahahalagahan ng Panginoon yon. Kaya nga po ito talaga is prototype po ito or blueprint po ng maayos na pagsasamaan ng pamilya. Yung pong word na sapagkat, ang English version po nito is for or because. Ibig sabihin, sumasagot po, ito po ay isang tanong at sasagutin po nung kasunod. Sapagkat ang dahilan kung bakit ang asawa mo ang ulo mo. Ibig sabihin, ikaw, you are the head. Hindi ikaw ang head. Ang head, ang asawa mo. Taas mo kamay mga asawang lalaki. Sige po, huwag po kayo mahiya. Oo, sige. Sino po sa inyo yung ulo ng bahay, ng tahanan? Taas po yung kamay. Sige po. Buong pagpaparangal po nyo, itaas na yung mga kamay. Oo. Madalas po ba kayong paikutin ng leeg? Kapatid, pag binirek po natin to, talaga yun, bagsak na po tayo doon. Wala na po yung respeto. At pag nawala po yung respeto, in ruin po tayo. Ang pamilya po natin. The word, ulitin ko, the word for explain the reason a wife should submit to her husband. Ang pangunguna po kasi ng lalaki ay parte po o disenyo po ng Diyos sa buhay po natin. Wala po tayong choice. Kung hindi po ninyo kaya sumunod sa inyong asawa, ay huwag na lang kayo mag-asawa. Paano po kung nag-asawa na, Pastor? Bahala na kayo. Hindi ko nasagot yun. The point here is, ito po ang disenyo ng ating Panginoon. At kapag binago po natin ito, problema malaki. Okay? Subalit kung paano ang iglesia ay napapasakop kay Kristo, gayon din ang mga asawang babae sa kanilang mga asawa sa lahat ng mga bagay. Again, kinumpara po ni Paul ang authority po ng asawang lalaki sa authority po ng ating pong Panginoong Jesus sa iglesia. Okay? Ganun po siya kahalaga. Mga asawang lalaki, eto na po. Mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong mga asawa. Ano po yung sinasabi kong mutuality? Una, sa babae po, paggalang. Respeto po natin yung ating asawa. Sa lalaki po naman, ano po ang sinasabi para po mabuo po yung respeto? Mahalin. Okay? Sino po sa inyo, again, ang asawang lalaki, taas po ang kamay. Sino po sa inyo nagmamahal sa inyong asawa? Ayan. Meron po ako nakita hindi nagtaas ang kamay. Problema yan. Malaki yan.
Okay? Iyon po ang sikreto. Mahalin po natin ang ating mga asawa. Nakatulad po ni Kristo na nagmahal sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili, alang-alang sa kanya. Husband show respect to his wife by loving her. Sa pamagitan po ng pagmamahal. As Christ loved the church. And if you really love her, mga kapatid, pakinggan po niyo ito mabuti, mga asawang lalaki. Kung totoong mahal mo ang iyong asawa, you will empower her to become Proverbs 31 woman. Sino po sa inyo pamilya sa Proverbs 31? Ito po yung binanggit po ni Haring Solomon about a wife. Yung talagang ito puro ang asawa na regalo na galing sa ating Panginoon. Sino po ang tataas ang kamay at sasabihin na kanyang asawang babae ay regalo sa kanya ng ating Panginoon? Raise your hand. Talaga may problema tayong malaki, ano? Kailangan po mag-seminar tayo. Ayan, bagay. Ayun, meron na nagtataasan na po. Pag di po ninyo masabi, matanggap na ang asawa niyong babae regalo sa inyo ng ating Panginoon, disaster po yun. Disaster. Okay? Ang ibig pong sabihin, ang sinabi ko mo Proverbs 31 woman, pakinggan po ninyo ito, no? At kayo mismo mga asawang lalaki, masasabi niyo, galing nga sa Panginoon na aking asawa. At kayong asawang babae, masasabi niyo, ako yon. Ano? O kung kayo po ay malakas ang loob, sabi po ninyo habang ako nagbabasa, ako yon. Ano? Babae. Ang puso ng kanyang asawa sa kanya ay nagtitiwala. Walang makasagot ng ayok, ako yon. At siya hindi kukulangin ng mapapala. Ibig sabihin, magiging very worthy po siya. May kabuluhan, ang pagiging asawa po niya. Ano, okay? Una po yun, ano? Iyon po yung Proverbs 31. Gumagawa siya ng mabuti sa kanya at hindi kasamaan sa lahat. Ang ginagawa po ay mabuti. Ibig sabihin, hindi po siya mahilig magmarites. Sasabihin ng mga lalaki, asawa ko yon. Ano? Asawa ko yon. Mahilig magmarites. Ibig sabihin, gumagawa po ng kasamaan. Alam naman natin, yung pagmamarites ay paninira po ng ating kapwa. Magkakaroon po ng problema doon. Hindi po sila nakikidamay sa ganon. Amen? Sakisik po sa mga asawang babae, say amen. Mga lalaki pa rin nagsasalita. Hindi po siya gumagawa ng kasamaan sa lahat ng araw ng kanyang buhay. Kilala ang kanyang asawa sa mga pintuang bayan. Yung po pintuang bayan na tinutukoy dito para pong plaza. Ano? In the Old Testament, parang plaza na nandun po yung mga kagalang-galang na mga tao. Lagi doon. Yung mga elders, nandun po at maaaring mo once a week or depende po sa pangangailangan siguro, yung mga hari mismo pupunta doon. Ang ibig pong sabihin, kapag yung asawa ninyo ay kinagalang doon, kasama po sila sa nandoon, kabilang po doon, kasama sa iginagalang po ng mga tao. Bakit? Kasi nga nakikita po nila kung paano nyo siya igalang. Di ba? Binumbukan niya ang kanyang bibig, kalakasan at dangal, ito, 25. Kalakasan at dangal ang kanyang kasuotan at ang panahong darating ay kanyang tinatawanan. Ibig sabihin, hindi po siya namumroblema no matter what. Alam niya kasi, hindi siya pababayaan natin, Panginoon. Kanyang tinitingnan mabuti ang lakad ng kanyang sambahayan, ilaw po kayo ng sambahayan. Ibig sabihin, kayo po yung nag-guide kung tama pa ang direksyon ng inyong mga anak. Ganon po yung mabuting ina. Ano? Ang mabuting asawa. Tumatayo ang kanyang anak at tinatawag siyang mapalad. Wow! Yung anak ninyo, pagka makikita po nung ay, anak ni ano yan? Anak yan ni Cora. Mapalad ang batang yan. Diba? Diba? Tuwan-tuwa naman si kalapit yung nanay eh. Anak pala ni ni Lloyd Aganda. Napakaswerte naman batang yan. Ganun po. Bakit? Kasi po, ito, nasa kanya po yung kwalifikasyon na Proverbs 31. Bigyan siya ng bunga ng kanyang mga kamay at purihin siya ng kanyang mga gawa. Siya ng kanyang mga gawa sa mga pintuang bayan. Pagpapalain po kayo ng Panginoon. Amen? Pagpapalain po ng Panginoon ang ganito pong klase ng asawa. Now, mga asawang lalaki, masasabi ba ninyo ng asawa ninyo yon? Mga asawang babae, masasabi po ba niya na kayo yon?
Hindi po para sirain po o alisin kayo doon. The point here is, kung hindi man po tayo ito, kaya nga po tayo nag-aaralan, kaya nga po tayo may mga mensahe, hindi para iwanan mo yung asawa ninyo, kundi gawin po natin yung ating katungkulan, mga asawang babae at mga asawang lalaki. Ulit, asawang lalaki, mahalin mo ang iyong asawa. Bawal po yung magmahal na marami. No? Baka po meron pa dito, papapiring squad po namin kayo na mahilig makapit bahay. Asawa ng may asawa, pinapakailaman, ganon. Wala po, hindi po ganon ang disenyo ng Panginoon. Pag ganon po, pinipilit po natin, nagawin po natin to, ini-instill po natin, macho kasi ako, wawasakin mo ang pamilya ninyo. Kung di mo mahal ang pamilya mo, okay lang. Alam nyo, ito po yung kalungkutan lagi na mapasok sa isip ko that every time na magluloko po yung isa sa mag-asawa, sana sabi ko, Lord, bakit po ganon? Parang unfair po ang justice nyo pagdating dito. Bakit hindi po sila ang nagdudusa? Bakit hindi po sila ang inyong parusahan? Bakit po nagsasuffer yung mga anak? Di ba? Nakakalungkot pong isipin yung mga anak nagsasuffer sa kapalpakan po ng mga ama at ng mga ina. Kaya sabi ko, Lord, bakit po ganon? Bakit sila po nagsasuffer? Pag po nakakita po ako ng broken family, grabe po yung wasak ng puso ko doon. Bakit sila nagpapakasarap pa rin samantalang ang mga bata, yung mga anak, hirap na hirap. Emotionally, physically, grabe po ang pinagdadaanan po nila. Bakit? Hindi po isinanglang-alang po nung tatay at nung nanay ang pagigipong mabuting magulang na walang po ng respeto. Lastly, Ephesians chapter 6 verse 14, alam po naman natin ito, no? Na dapat po igalang ng mga ng mga anak ang kanilang mga magulang. Amen. Sino po sa inyo yung gustong maging maayos ang buhay? Sa mga anak. Lahat po naman tayo anak, di ba? Alam niya, tuwan-tuwa po ako dito. Sinususog ko po ito lagi sa mga tao po na mapagtagumpay sa buhay. At tinitingnan ko po yung background. Sigurado po ito mabuting anak. Amen? Doon po sa mga nanganganak. Sa mga nanganganak. Wag po kayo mag-alala. Pag po kayo manganganak, kung kayo mabuting anak, hindi kayo mahirapan. Bakit? Disenyo po ni Lord yun. Magpapakita po ng paggalang ng mga anak sa kanilang mga magulang. It is a must. Hindi po para sa amin, kundi para sa iyo. Kaya lang, sabi po sa verse 4, at mga ama, huwag ninyong ibunso sa galit ang inyong mga anak. Kaya sinasabi ko po sa inyo, mutual Kung para, hindi po pwedeng, alam nyo, minsan po, kahit po sa church, ito yung problema, yung pong mga nasa sa position or title, sabi nila, abay, dapat igalang mo ako kung pastor mo. Dapat igalang mo ako leader ng church. Ayun po yung pagkakaiba po. Ano po yung pagkakaiba ng title or position sa office? Yung pong title kasi, gusto nila igalang sila kasi ganun katatayo nila sa buhay eh. Halimbawa, sa barangay po, bigyan ko po kayo ng example. Sabi po ng mga kapitan, halimbawa, ay ba, ako ang kapitan ninyo, dapat igalang ninyo. Pero nakikita po ba na dapat igalang? Makikita natin, nagiinom, nakikita natin, pasimuno ng gulo. Kaya hindi po talaga hindi po mutual. Ang dapat po mutual. Ibig sabihin, we parents, para po sa mga magulang, kung gusto po natin na yung pong Ephesians chapter 6, verse 3, sabi po dito sa verse 3, upang maging mabuti ang iyong kalagayan at ikaw ay mabuhay ng matagal sa ibabaw ng lupa. Kung mahal po natin ang ating mga anak, ibigyan po natin sila ng daan para po igalang tayo. Amen? Amen? Dapat po bigyan natin sila ng, mahal ko ang anak ko, dapat. Yung totoo ito, kasi pangako ni Lord to eh. Pangako ito ng Panginoon. Kailangan magpakita ako sa mga anak ko na maging mabuting halimbawa. I remember yung tatay, sabi po niya, anak! Bakit nandito ka? Sinasabi ko sa'yo, huwag kang magsasabong ah. Sabi po, galit na galit po yung tatay. Alam niyo kung saan po nagsesermonan? Sa loob po ng ruweda ng sabungan. Sasabihin mo, gawin yon, tapos ikaw mismo ginagawa mo. Di ba?
give them a chance na makuha po nila yung Ephesians chapter 5 verse 3 na yung buhay po nila ay maging maayos. Hindi lang po yung ibig sabihin na mahaba ang buhay, hindi po lang yun, kundi yung buhay mo ay maging asensado at plus na nga yung pong hahaba pa yung buhay. Sino po sa inyo gusto maging mahaba ang buhay? Raise your hand. Yan. Maging mabait po tayo. Igalang po natin ang ating mga magulang. Okay, ulitin ko po, through my experience, pag po nakita ko yung tao na esensado sa buhay, tinitingnan ko, ano yung background niya? Ay, sigurado yun. Magalang po ito o mabait po sa magulang. Mahal nila ang kanilang magulang. Okay? Pakita po natin, na tayo po, o bigyan po natin ng pagkakataon, kung mahal po ninyo ang inyong pamilya, kung mahal po ninyo ang inyong mga anak, igalang mo ang turuan mo yung iyong mga anak na matutong gumalang sa inyo. Kasi kaya po, hindi po by position, hindi by office, kundi kaya ka ginagalang kasi nakikita po ang iyong pamumuhay. Amen? Again, amen. Ayun. Dapat pala malungkot lang ako mag-amen para lumakas. Amen! Again, mga kapatid, nawawala po ito. Pwede po ba ngayon ko muna yung ating praise team? Nawawala po ito. Yung po praise team natin. Kayo nga po, kayo. Nawawala na po yon. Yung mga anak, kung magsalita sa kanilang magulang, para sabi nga ng mga magulang, ano ka ba? Para kang nanggaling sa akin, para kang ako nanggaling sa iyong, saan yun? Sa aking bahay bata. Sa iyong bahay bata. Parang baliktad. Parang ako yung nanggaling sa iyo. Bakit? Kasi hindi na po iginagalang yung ina, hindi iginagalang yung ama. Likewise, alam nyo, pakita po natin sa tayo mga magulang, mga magulang, pakita po natin sa ating mga anak, kayo mga lalaki, na mahal ninyo ang ina ng inyong mga anak. Tumingin po kayo sa akin, huwag kayong mahiya. Pakita po natin, mga asawang babae, pakita po natin sa ating mga anak na iginagalang po ninyo ang kanilang ama. Kasi pag nakita po ng mga anak ninyo, kung sigaw-sigawan ninyo si Tulume, kung sigaw-sigawan ninyo, ano ba yung, parang baliwala lang po, parang, alam nyo, ang lalaki po, kaya na sinasabi ko po lagi sa asawa ko, sigawan mo ako, pagalitan mo ako, wag lang sa harapan ng mga tao. Bakit? Kasi po kami mga lalaki, may macho image po kami. Na, bang makita po ng kapwa namin na iginagalang po kami na aming mga asawa. That you are expecting too much from your husband, pero hindi nyo magawang igalang sila. Marami pong paraan pagpapakita ng paggalang sa kanila. Mga lalaki, gusto nyo igalang kayo na inyong asawa, hindi nyo naman maipakita na mahal ninyo sila. Diba? Paano po ipapakita ang mahal ninyo sila? Ito lang, ngayon pong Friday, ito man lang po maipakita ninyo na special po yung asawa ninyo. Samahan po nyo dito, at kung maaari po, pagpunta po nyo dito, kahit man lang isang bouquet ng flowers, ng water lily. Tapos, chocolate na goya. Ipagbalot po niyo sila. Sabihin po ninyo, mahal na mahal kita. By all means, ipakita po natin, tayo po, mga ama po ng tahanan, ng sambayang Kristiyano, ipakita po natin sa mundo, ipakita po natin sa mga anak natin kung paano po natin minamahal, pinapahalagaan ng ating asawa. Amen? Sa akin po pasimula, sinabi ko po na ang paggalang po ay nawawala na. That makes the world in ruin. Kaya po ang gulo. Maraming nagwawala, maraming magnanakaw, marami pong nananamantala ng kanyang kapwa kasi nawala na po yung paggalang eh. That's why the Bible repeatedly taught us that we must respect one another. Ang susi po nito, pagmamahal. Sabihin mo sa kalapit mo ulit, mahal kita.
Let's start from our family. Kapatid, huwag na po muna tayong lumayo. Sa pamilya na lang muna. Ano? Maybe, gasgas na po itong word na ito, pero naki-expect po tayo too much from our partner. Nagagawa po ba natin ang ating katungkulan? Bilang ama o bilang asawang lalaki, bilang asawang babae. The Bible said, ito po sa text po na sa 21 of chapter 5 ng Ephesians, mutual, parehas. Pareho po kayo. Pakita po ng babae na ginagalang niya ang kanyang asawa, ipapakita po ng lalaki kung gaano po niya kamahal ang kanyang asawa. Papakita po ng mga anak ang paggalang sa kanilang mga anak, sa kanilang mga magulang, kasi kagalang-galang po ang kanilang mga magulang. Believe me, magiging maayos po ang lahat, mga kapatid. Sarap po, di ba? Sino po sa inyo naghahangad na matahimik na pamilya? Di ba? Lahat po tayo. Ang ibig sabihin po nito, nasa iyo ang susi, kapatid. Nasa iyo. Binigyan po tayo ng susi ng ating Panginoon. Kung paano po natin ma-achieve po ito. Ang sarap po nun. Yung mga anak mo asensado sa buhay. Oh, imagine nyo, yung aking pong anak na si Kevin, balik na naman siya. Forgive me, pero proud po kasi ako. Ganun po kasi ako kung ma-proud. Pag may ginagawa po mabuti ang Panginoon sa buhay namin, pinagmamalaki ko po talaga. At dapat po ganun, pinagmamalaki po ninyo para maging inspirasyon po sa ating mga kapatid. Ano? At from Japan, punta po ulit siya po ng Hawaii, from Hawaii to San Francisco, California. Sobrang pong kaligayahan sa puso namin yon. Kasi alam po naman ng mga anak ko kung gaano ko po minamahal ang asawa ko. Kayo po, you can attest to that. Maraming kapalpakan, maraming problema sa pagsasama. Pero yung respeto po at pagmamahal, kagaya po na sinasabi ko, every time na magkakasal po ako, ito yung sikreto na dapat huwag mawawala sa inyong pagsasama. Respeto at pagmamahal. Pag po nawala yan, kagulo na. Problema na. Again, let's start from our family. Kahit ikaw yung anak, ipakita mo how much you respect your parents. Pakita mo ang paggalang mo sa kanila. Mga asawang babae, bigyan po natin ng pagpapahalaga yung mga asawa natin lalaki. At let's build love in this big family. Ito pong church natin. Ito pong iglesia po ng ating Panginoon. As Jesus said, love one another. Kahit po hindi kaibig-ibig, wala po tayong choice. Kasi ang disenyo po ng Diyos ay mahalin po natin ang isa't isa. And believe me mga kapatid, babalik po ang respeto sa isa't isa. Amen? Amen? Pwede po ba tayo tumayo lahat? Let us worship first ang ating Panginoon bago po tayo mag-pray. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay iaalay. Bukas noon ngayon magpakailanman luwalatin ka. May katapatan. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit pagsambay, iaalay.
bukas noon ngayon magpakailanman luwalhati ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Panginoon, Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Pwede mo bang itaas natin ating kamay sa Panginoon? Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin. Napakabuti mo, napakabuti mo, aming Diyos Ama. Ang iyong nilikhay luluwalhatiin ka. Napakabuti mo, napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. Ating pagtaas sa ating mga kamay, mga kapatid, as I pray. Aming Ama na dakila sa lahat, napakabuti mo. Ikaw ay tapat. Lahat po ng iyong pangako, Panginoon, na iyong tinutupad. Salamat po, Panginoon, sa pagpapakita mo ng pagmamahal sa amin. Salamat po, Panginoon Diyos, sa mga mensahe ng buhay na amin po narinig sa oras na ito. And I believe, O Lord, that respect is not a missing character of the church right now. Kasi gagawin po namin, gagalang po namin ng isa't isa. Bibigyan po namin ng pagpapahalaga ang aming pong kapwa. Sapagkat ito po ang tunay mong disenyo sa amin. Higit sa lahat, para po sa aming pong mga pamilya, O Diyos, nawa po ay magbigay po ng aral sa mga mag-asawahan, sa mga anak, ang mga mensahe ng buhay na ito. Kung totoo po na mahal po namin ang aming pamilya, O Lord,
Alam po namin na hindi pa po huli para i-repair po ito. Kapag ibinalik po namin ang disenyo mo po sa amin pong mga pamilya, mapagpalan Diyos. Purihin ka amin Diyos na dakila sa lahat sa pagmamalasakit mo po sa iyong banal na iglesia. Sa patuloy pong pagsuporta mo po, Panginoon, sa paggawain po ng church. And I believe, O Lord, and declare na sa malalong madaling panahon matatapos na po ang aming plano po, yung aming pong gustong ihandog sa inyo na isang napakagandang banal na tahanan sa iyong banal na paningin. Kung saan mapupuri po ang iyong banal na pangalan ng mga taong makakakita po nito. Salamat po Diyos na dakila sa lahat for giving us this opportunity to give you the best worship center na hinahangad mo po para po sa church, sa iglesia po ito, mapagpalang Ama. At naniniwala po ako, Panginoon, that you will continue to bless this church, O God, sa akin po mga kapatid na may mga problema financially, Lord. Naniniwala po ako na natutunan na po nila ang tamang sikreto kung paano po nila mabubuksan ang susi po ng pagpapala na buhat po sa iyo, aming Diyos. Gayon din po sa mga kapatid po namin, may mga problema relationally, especially po problema sa pamilya. Lord, I ask in Jesus' name na ayusin mo po ang mga problemang ito para po sa aking mga kapatid. Huwag po ninyong payagan na paglaruan po ng kaaway ang buhay po ng mga pamilya ng aking mga kapatid, O Lord. Protect them, O Lord. Ayusin po ang lahat na ito para po sa iyong kaluwalhatian, mapagpalang Ama. Sa mga kapatid po namin na may karamdaman, Lord, I ask in Jesus' name, heal them right now, O God. Pakita mo po, Panginoon, ang iyong kapangyarihan na ang dugo po ni Kristo hindi po nasayang na dumaloy para po sa aming mga kagalingan. Yung mga sugat na nasa katawan po ng aming Panginoong Jesucristo, ito po yung kagalingan ng aming mga karamdaman. Lord, hayaan mo po na talagang patuloy na ang kaluwalhatian ay mapasayo sa buhay po ng aking pong mga kapatid, sa buhay po ng bawat pamilya ng iglesia pong itong pagpalang Ama. Salamat po na maraming Panginoon. And I boldly declare, Lord, that something good will happen to this church. Ito po ang dalangin namin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen and amen. Sa nag-iisang Diyos na lubhang makapangyarihan sa lahat, mula sa Kanya ay ating tanggapin ang Kanyang mayamang pagpapala, ang biyaya at pagliligtas na ating Panginoong Jesucristo at ang tanglaw at gabay ng Kanyang Santong Espiritu ay siya nawang sumatin lahat mula ngayon at magpakailanman. Amen. Amen and amen. Amen. Patuloy po natin itaas ang ating kamay sa ating Panginoon and let's declare in the count of 3. 1, 2, 3. I am healed. I am strong. I am blessed. I am a child of God. El Elohe BCOC. Amen and amen. Come on, let's clap our hands to God. Let's celebrate. Come on, let's sing. Lagi kang pasasalamatan sa lahat ng iyong kabutihan. Pupurihin kita, sasayawan kita. Sa presensya mo, ako'y magsasaya. Sa puso ko'y wala namang iba. O Diyos, O Diyos. Lagi kang pasasalamatan sa lahat ng iyong kabutihan. Pupurihin kita, sasayawan kita. Sa presensya mo, ako'y magsasaya. Sa puso ko'y wala namang iba. O Diyos, O Diyos. Come on, let's sing. Pagkat lagi kong nararanasan ang pag-ibig mong hindi kayang tumbasan ng kahit na sino pa man. Wala nang ang hihigit pa sa iyong pagmamahal, O Ama, pagkat ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. Pagkat lagi kong nararanasan ang pag-ibig mong hindi kayang tumbasan ng kahit na sino
Ano pa man, wala nang hihigit pa sa iyo. Pagmamahal o ang mapagkat ikaw ang Diyos na tapat kailan pa man. God bless everyone, online viewers, maraming salamat po. Ingat po tayo lahat.